Isang napaganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaboss mababayan at welcome po again dito sa ating YouTube channel. Lalo na po magandang araw po sa atin pong mga tagapakinig all over the world mga kaboss mababayan. Lalo na po sa ating mga kapatid na OFW. Ano po, na nakikinig po palagi sa atin pong channel sa Standpoint Analysis. Ngayon pong araw, mga kaboss mga babayan, pag-uusapan po natin mga kabosses, ito pong hinggil po no, sa status po ngayon ni Justice Leonen, mga kaboses, mga babayan. Kasi alam naman po natin, no, lumalabas na po yan sa mga balita na ginigipit na po ngayon. Ito pong si Justice Leonen, mga kaboses, mga babayan, kasi po alam po natin, no, na talaga pong nagsisiwalat siya, mga kaboses, mga babayan, sa kung ano po ang katotohanan, no, at talagang pinaglaban niya, ano, ang pagka parte niya, mga kaboses, mga babayan, ah, sa Korte Suprema, which is ang mataas po, ang ating higher court po mga kaboss mababayan. Wala pong sino man no ang makakapag-abuso no sa atin pong konstitusyon mga kaboss mababayan at kabilang po siya sa 15 mga mahistrado mga kaboses at kilala niyo naman po siguro no si Justice Leonen. Siya lang naman po 'no, isa po siya sa bumoto, mga kaboss, mababayan, na ibasura yung impeachment complaint laban kay VP Sara 'no, nung last impeachment, mga kaboss, mababayan, at isa po siya sa nagdeklara po, mga kaboses, na unconstitutional, mga kaboses, mga kababayan, yun pong ginawa nila na impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. At, hindi lamang po iyon mga kaboses, mga kababayan. Nung latest lamang po, mga kaboses, kasi lahat tayo naghahangad ng hustisya eh. 'Di ba po mga kaboses, mga kababayan? Naghahangad po tayo ng katarungan sa ating bayan. At nitong nakaraan lamang po ay napag-usapan po mga kaboses, mga kababayan sa Korte Suprema ang hinggil po mga kaboses sa unprogrammed funds. Ano po? Unprogrammed at saka yung yung mga blanco, mga kaboses, mga kababayan, ano po, yung mga budget insertion, ano po, kabilang po doon sa pinag-usapan. Ngayon siningil po ni Justice Leonen ang SARO, mga kaboses, mga kababayan, noon pong budgeting. Ano nga ba yung SARO? Ano po? Ang SARO po, mga kaboses, mga kababayan, yun pong Special Allotment Release Order. Ibig sabihin po, ha, nag-release po ng pondo ang ating gobyerno at yung SARO po, nagpapakita po kung sino po talaga ang nakabenepisyo doon po sa budget, mga kaboses, mga babayan. Ano po, simplihan naman po natin, yung pong SARO is para bagang trail po ng money kung saan po napunta, mga kaboses, mga babayan, para po matrace. Ano po, mga kaboses, kung saan talaga pumupunta yung pera ng unprogrammed funds. Hit na hit, mga kaboses, mga babayan, yung issue ngayon, no? Lalo na sa flood control. At para magbigyan ng hustisya, ito po ay hinihiling ng Supreme Court. At isa po si Justice Leonen ang humihingi po ng SARO, mga kaboses, mga babayan. So napaka-explosive po nito. At ngayon po ay nakikita po natin, no, na ginigipit po siya. Kaya po basahin po natin, magre-react po tayo dito sa kanyang statement, mga kaboses, mga babayan, hinggil po sa status nga niya ngayon, mga kaboss, mga kababayan. Sabi po niya rito, you have to be ready to give up the power. Kawawa naman, no? Si Justice Leonen. Alam niyo, mga kaboss, mga kababayan, napaka-unfair talaga no, ng bansa natin. Kasi kung sino pa yung mga tao, mga kaboss, mga kababayan, isipin niyo after ng ginawa yon, mga kaboses, siningil po siya ngayon. Kasi matagal na raw po siyang hindi po nagre-release ng SALN, mga kabos, mga babayan. At noon pa man, subject for impeachment na. Itong kasi impeachable din itong mga tao sa Supreme Court, mga kabos, mga babayan. So, tinatarget rin at iniimbestigahan rin po ngayon si Justice Leonen. Isipin nyo lang, kung siguro si Justice Leonen, mga kabos, mga babayan, tumahimik, hindi siguro siya magiging ganito o hindi siguro siya iipitin, no? Mga kaboses, mga babayan. Pero dahil si Justice Leonen nagsiwalat at nagsalita po sa katotohanan, ito ngayon na nangyari sa kanya. Ayon po dito sa post na Batas PH, Senior Associate Justice Marvic Leonen narrated some highlights in his more than
13 years of service as a Supreme Court justice, noting that every time he presses on a situation where he decides against the powerful, he is prepared for the possibility of losing his possession. Mga kabos, mababayan. Alam naman po natin, again, no, na talagang mahirap talaga makipaglaban dito sa Pilipinas. In his interview with Louie Montalvo, Leonen said he is prepared to assume the role of Chief Justice like other senior associate justices in the past, but emphasized that the final decision rests with the President. Ito lang yung problema sa atin, mga kaboses, mga babayan, kasi appointed po ng Presidente ang Chief Justice po natin, mga kaboses, mga babayan. Kaya po, ah, medyo mahirap talaga, eh, kahit ang tagal mo na diyan sa Supreme Court, maganda yung record mo, pero 'pag kinalampag mo yung administrasyon, napakahirap talaga, 'no, mga kaboses, mga kababayan, na mag-level up ka o umupo, 'no, makuha yung pangarap mo na maging Chief Justice, 'no, ng bansang Pilipinas, mga kaboses, mga kababayan. He further noted that a single decision does not define a justice, stressing that one should instead look at the reforms and contributions made in public service, which is tama naman po. Sabi po niya, every day and briefing ko sa team namin is we have to be ready to give up the power. When you make a decision that is very difficult because it will have a strong impact on the very powerful, then you have to ask yourself, is this the hill where we will die? Is this where we are going to define and put a punctuation mark in this career? So kailangan yon. You have to be ready to be give up. So hindi naman talaga sana ganito, mga kaboses, mga babayan, ang mangyayari, no, kay Justice Leonen kung talagang ito pong mga elected officials natin, eh, yung power po ng ating government, mga kaboses, is patas. Ano po, mga kaboses, mga babayan. Halatang-halata na po itong gobyerno natin ngayon, no? Na talagang hahabulin ka at hahabulin ka kapag hindi ka nagsasalita, mga kaboses, mga kababayan, o kapag nagsalita ka ng katotohanan. At realidad po, ilang presidente na po ang lumipas. Ganito rin po ang sistema, mga kaboses, mga babayan. Kailan pa kaya tayo makakalaya? Sa tingin niyo, mga kaboses, mga babayan, magbabago pa ba, no, yung ganitong sistema? Ako sa tingin ko, eh, parang siguro, maybe soon, no, kung talagang pipili po tayo ng leader, no, na nararapat po talaga sa bayan natin, mga kaboses, mga kababayan, why not, 'di ba? Pero kung ganoon pa rin, ano po, eh, di wala. Wala, eh, walang mangyayari, mga kaboses, mga kababayan. Kaya po kagaya po ni Justice Leonen, 13 years in service, mga kaboses. Hinawakan niya po yung kanya pong integridad at ang kanya pong galing bilang mahistrado. Pero wala. Dahil kinalampag niya yung administrasyon, which is unang masisingil, no, o makukuhanan po ng saro, mga kaboses, mga kababayan, eh, inunahan na siya, no? Inunahan na siya, mga kaboses, na imbestigahan. Ano po? Kasi kung ma-expose po yung saro, makita po talaga kung sino po yung nakatanggap, saan po napunta ang pondo, posibleng malink po talaga sa korupsyon. Ano po, mga kaboses, mga kababayan? Kumbaga magiging ano kasi 'yan, eh, 'no, magiging, susi, mga kaboses, mga babayan. Wala, eh, yung justice natin inaatake rin, eh, mga kaboses, mga babayan. Kung totoo man naman po yung salin issue nito ni Justice Leonen, hindi naman po natin talaga puwedeng palalampasin kasi wala naman po talagang exempted sa accountability, mga kaboses, mga babayan. Pero kasi humingi kasi siya ng saro before ito nangyari at, kabilang po siya, mga kaboses, mga kababayan, sa bumoto na unconstitutional. Yun pong, impeachment ni Vice President Sara Duterte, 'no? Mai-expose po ang mga powerful diyan, mga kaboses, mga kababayan. Kaya ang resulta, tina-target po siya ngayon, mga kaboses, mga kababayan. So, ngayon, eh, kayo ano po yung, reaksyon po ninyo regarding po dito sa status po ni Justice Leonen, mga kaboses, mga kababayan? Comment po kayo sa baba, 'no, sa ating pong comment section at, makikinig po tayo at magbabasa po ako ng mga reaksyon po ninyo at opinyon, mga kaboses, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig
At ingat po kayo palagi mga kaboses mga kababayan. Ako po si Kaboses Wins at kayo po'y nanonood at nakikinig po dito sa Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat mga kaboses mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, lalo na po sa ating mga OFW. Maraming salamat.